lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yun pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Heto ho ang nagagawa ng sobrang kakurakutan sa pamahalaan nitong si Marcos Jr. Kung dati, panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron hong 100 milyong allowance ang PGH para pambili ng gamot sa ating mga kababayang mahirap. Ngayon ho mga kababayan, wala na. Nagkukumahog ho, nananawagan na mga doktor dahil napakarami hong lumalapit dyan sa hospital na yan para manghingi ng tulong. Wala ho silang maibigay na gamot. Yan ho. Ha? Kaya wag kong sabihin ng administrasyon na to na ika nga magandang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kung dati nagugurgur mga durogista, mga magnanakaw, mga kriminal, mga kawatan, ngayon ho mga ordinaryong Pilipino dahil sa pagnanakaw nitong administrasyon na to. Pero bago ho natin panoorin yan, nakakabasag ng puso na balita na yan kung bago lang ho kayo sa PH Update. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, panawagan ni Dr. George Ignacio, past chairman ng Cancer Institute PGH for 15 years. Dati during PRRD may 100 million monthly allowance ang PGH. Ngayon kay BBM wala na. Nakakalungkot ho, yan hong realidad. Pagka ho talaga nangibabaw ang kasakiman at katakawan sa pera, yan hong magiging resulta. Ano ba naman ho yung 100 milyon? Alam ho yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakaliit na bagay niyan kung ating ikukumpara doon sa mga bagay na pinagkakagastusan ng Estado. Wala hong kwenta yung 100 milyon na yan. Sa katunayan ho mga kababayan, 2 maleta lang ho yan sa mga dinideliver ni Saldico sa mga di umanong kumita dito sa flood control scandal na to. Panoorin ho natin itong si Dr. George Ignacio. Ito ho. Yan. Mga kababayan ko, Nako. sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Sakit sa puso nito Sakit. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kaming magagawa. Mahirap po tayo na bansa. Sakit ho mga kababayan. Kasi ho yung mga kababayan ho nating nagpupunta sa PGH, sila ho yung walang-wala na talaga. Kumbaga sukdulan ng kahirapan nila. Tapos yung huling hospital na ika nga huling pag-asa nitong mga mahihirap na to. Ano ho yan gobyerno, ika nga, public hospital. Karamihan ho ng mga public hospital ngayon sa ating bansa, sigurado ho tayo ganyan ang estado. Mantakin nyo ho naman ho mga kababayan, pera na nga ng sambayan ng Pilipino, contribution na nga ng mga obrero, mga manggagawa sa ating bansa. Pera sa PhilHealth, pinakialaman pa nila. Paano pa ho kaya yung dapat na nakatalagang pondo para pambili ng gamot dyan sa PGH na yan? 15 taon. First time ho nangyari na walang pambili na naman ng gamot ang ating mga kababayang mahirap dyan sa PGH. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, 100 milyon ho, buwan-buwan. Yung pinaparatangan nilang masama, pinaparatangan nilang human rights violator, yaan ho ang mga liniligtas niya, yaan ho ang pinagtutuunan niya ng pansin.
Yan hong sinusuportahan niya yung ating mga kababayang mahihirap. Kita naman ho yan mga kababayan, hindi ho yan may pagkakakila ng administrasyon na to. Diyan pa lang sa programa nitong si Senator Christopher Bongo, nakita ho natin na malasakit talaga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa ating mga kababayang mahihirap. Kaya nababasag ho ang ating puso pagka napapanood ho natin itong mga ganitong klaseng balita. Wala na ho kasi yan, wala na ho talagang tatakbuhan yan. Kasi kung pwede lang ho silang manghiram sa kanilang mga kamag-anak, nanghiram na ho yung mga yan. Hindi na ho para pumunta pa sa Metro Manila tapos dadalhin nila dyan sa PGH yung kanilang mga mahal sa buhay. Wala na ho. Nasa ika nga rock bottom na ho yung mga kababayan nating lumalapit dyan sa hospital na yan. Tapos ganito pa ho maririnig natin. Wala. Kung di ho natin narinig yung bilyong insertion, bilyong kickbackan, ano ba naman ho yung 100 milyon para dito sa mga kababayan nating mahirap? Kaya napakarami hong namatay na mga inosenteng Pilipino dito sa administrasyon na to dahil sa kakurakutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Sa totoo lang ho mga kababayan, yung mga nasawi dyan sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka triple, di lang doble, baka triple ho sa mga namatay sa bagyo, sa mga namatay sa gutom, sa kahirapan dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Napakarami yung nasasabi dahil sa kakurakutan ng administrasyon na to. Pero yung mga pinklawan, dilawan, mga talyanista at ensaymada, maaatim mo nilang tanggapin yung mga nagkakamatayan na yan. Kahit walang gamot sa PGH, wala ho silang pakialam. Huwag lang maging presidente si Sara. Ganun ho yung pagpasok ng politika sa kanilang mga utak. Ika nga wala na ho yung humanity sa pagkatao nila parang wala na eh. Diba? Ano na yun mga mahihirap na natatamaan sa pagiging incompetent, sa pagiging inutil, sa pagiging addict. Di umano, sabi nitong si Senator Marcos, nitong si Marcos Jr. Kalungkot? Sa mga pangyayari po ngayon, grabe. Sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Grabe. Sana po nakita natin to kay Ma'am Pebbles. Palakpakan natin tong si Ma'am Pebbles 2. Palakpakan mo muna natin. Ang bihira, oo. Nakita ko natin to, nabasa pa lang natin ang caption. Sabi ko, kailangan magawan ko to ng reaction video. Kasi mga kababayan ho natin, lalo na yung mga OFW, kailangan ho nilang makita to eh. Diba? Mga kababayan nating mga obrero, yung mga lumalaban sa buhay ng parehas, kailangan ho nilang makita to eh. Dapat sana yung porsyento ng inyong mga tax dito mapunta. Pero anong ginawa ng administrasyon na to? Linagay ho nila sa maleta at ipinarada doon sa Diamond Hotel. Naghihintay na pick upin di umano ng mga tauhan nitong si Marcos Jr. Mga sekretary at undersecretary ang mga nakakaladkad dito sa skandalo na to. Pantakin nyo mga kababayan, 2 bilyon nakaparada sa garahe ng Diamond Hotel dyan sa Metro Manila. Nakaparada ko 2 bilyon. Habang yung mga kababayan nating nagkukumahog dyan sa PGH, nangangailangan ng gamot. Yung pera nandun sa... Naano nyo ba mga kababayan? Hindi yung natin lubos mayakap itong itong sakit ng nararamdaman natin eh. Yung mga tao nagkakandamatayan dahil cancer ang sakit, dahil pneumonia, yung mga urgent na sakit, di ba? Kailangan ng mabili siyang gamutan. Di ba? Yung mga sakit sa baga, nandiyan sa PGH eh. Tapos yung pera na dapat sasalba sa mga to, nandun sa garahe ng Diamond Hotel. Naghihintay na pick upin nitong mga opisyal ni Marcos Jr. Nakukuha niyo ba mga kababayan kung gaano kabigat, kasakit itong mga nangyayaring ngayon na to sa ating bansa? Malungkot. Ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya
ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng mga pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yun pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Sakit po sa dibdib itong mensahe na to. Kahit panahon na to, kahit ipagpalagay natin ibang administrasyon to, ganito rin ho mararamdaman natin. Kung sakaling itong si Doktor nanawagan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nangingi siya ng tulong, di ho tayo magdadalawang isip na kalampagin ng administrasyon. Dahil ito ho, pinag-uusapan ho natin dito, sila ho talaga yung tunay na nasa laylayan. Sila ho, yung mga nagpupunta sa PGH, sila ho talaga. Kung merong dapat tulungan, yan hong mga individual na nandyan. Yan hong mga pasyente na nandyan. Anak ng toka, pag makita mo, helicopter, paparada dyan sa St. Luke's. Magpapababa ng tama ng droga. Di umano. St. Luke's? Alam niyo ba magkano doon? Baka check up pa lang doon eh. Ganun ho mga kababayan, sino gagastos nun? Kung sakaling totoo man yung alingas-ngas na pagka sobrang taas na nila sa droga, itinatakbo sila doon para pababain ang kanilang tama. Sino gumagastos nun? Sila? Hindi ho. Sambayan ng Pilipino. Habang yung mga ordinaryong Pilipino nagkakandamatayan dyan sa PGH, yung mga walang yang politiko, pagka sobrang taas ng tama nila sa droga, pinapababa nila sa St. Luke's. Hindi na ho ito makatarungan. Hindi ho tayo nga ng hihikayat ng kung ano pa man. Ibigay lang yung dapat doon sa mga nangangailangan ng nga talagang ng tulong ng pamahalaan. Kagaya ng PGH. Ano ba naman yung 100 milyon buwan-buwan para ibigay diyan sa ano na yan? Hindi naman nila ipangsusugal, hindi naman nila pagkabigay mo sa PGH, hindi naman nila ipango-online gambling o kung ano, automatic pambili ng gamot. Pang-improve sa mga pasilidad. Sinong gagamit? Mga Pilipino. Sino magbebenepisyo? Mga Pilipino. Pero anong ginawa ng administrasyon na to? Ni pambili ng gamot ngayon dyan sa PGH, hirap na ho sila. Kakalungkot lang ho. Palakpakan ho natin itong si Doc George Ignacio dahil sa kanyang pagsasalita na yan. Dahil yan kailangan ho nating maiparating yan sa mga kinauukulan, sa mga may pusong kinauukulan. Nagmamakaawa ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kahit yung mga kababayan natin nandiyan sa PGH, mahirap. Alam niyo mga kababayan, kahit ano pang dami ng pera mo, pagka nagkasakit ka, yun ang pinakamasamang bagay na pwedeng mangyari siya. Kahit gaano pa kadami ang pera mo, mantakin niyo ho, madami na nga pera mo, pag nagkasakit ka, laki ng problema mo. Paano pa ho yung mga kababayan nating walang pera pagkatapos nagkasakit sila? Uling puntahan nila mga government hospital, mga public hospital. Tapos dadat na nila walang gamot. Mga pasilidad bulok. Ang Petrang Garapata. Tapos yung mga pera nakaparada sa Diamond Hotel, 2 bilyon. Hinihintay para pick upin nitong mga walang yung secretary, undersecretary na to.
Kung nagmumura lang ho talaga tayo, nang toka, pinaulanan na ho natin ng mura yung mga walagyang magnanakaw na yan. Habang yung mga tao nagkakandamatayan dyan sa PGH dahil walang gamot, kayo pinaparada nyo yung bilyon-bilyon sa garahe ng Diamond Hotel. Anong Petrang Garapata? Masyado na hong yung ginagawa ho nilang pagnanakaw at kawalang yaan dito sa bansa na to, hindi na ho katanggap-tanggap. Hindi, ika nga nasa sukdulan na ho tayo. Ngayon, pagkaasambay ng Pilipino, hindi ho ito about sa politika. Hindi ho yun. Sa ayaw sa gusto naman natin, mawawala si BP Sara sa 2028. Magke-eleksyon naman tayo eh. Diba? Ngayon, kung hindi mahusay itong si Sara, kung sakaling magbitiw itong si Marcos Jr., di wag natin iboto sa 2028. Ganun lang naman nung kasimple yun. Pero gawin ho natin ang tama ngayong mga panahon na to. Kasi malaki na ho ang pananagutan ng administrasyon na to. Ang dami ho nilang dapat na ipaliwanag. Pinagtatakpan ho sila ng mga ahensya ng pamahalaan. Master Sergeant Orly Gutesa, imbis na imbestigahan yung kanyang mga statement, nag-focus ho sila dun sa notaryo. Doon ho nila binutasan ng binutasan. Pambihira o. Dito tayo kay Attorney Trixie at dito kay dating Congressman Mike Defensor. From the Palace Halls then to our group chats now. We will be giving you conversations that will make you think and assess, So that you could come up with your own personal opinion. For our first thoughts on the spokes topic, Senator Amy Marcos gave a statement yesterday that witnesses are being pressured to recant their testimony, such as, but not limited to, the Discayas, Gutesa. So, she was saying during the ano ba yun, interview, no? Interview, yes. That, Tabayanan, because tomorrow is the opening of the Senate Blue Ribbon Committee hearing again. Tama, after more than 2 weeks. Yes. Now they will be conducting a hearing. And it's Senator Lacson again. Yes. In fact, credit to Bilyonaryo, no? Because sa atin, ang lakas ng viral ng interview about, sinabi niya, may threats sa pamilya, may pananakot. Correct. And magre-recant yung mga witnesses. Ako, I don't exactly know kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy. Pero naniniwala ako. And sorry to say, naniniwala ako na yun, may ganyan talagang... Why did I say sorry? Kasi ang feeling ko, isa sa mga sinasabi niya dito, si Sergeant Orly Gutesa. Wow. Oo. Well, kasi with the Discayas, even when they were being pressured to name certain names, they would fight back eh. May pushback sila. Halimbawa, merong mga leading questions na dapat pumunta dun sa mga taga-Davao sa that yung pagyayaman nila ay nanggaling pa dun sa 2016 because they mentioned na nag-umpisa uli sila in 2016 after being suspended. When the fact was, na-reinstate na sila in 2015 and sinasabi nila na maayos during the Duterte administration. They were pushing back during the hearings. Kaya iniisip ko, anong i-recant nila? Lumalaban nga sila. So kasama rin ang mga Discayas doon sa recantation? Sa possible. Doon sa list ng mga possible recantations. Okay. So, well, kung may ganyan, ito nga, di ba ang rule dyan, Attorney Trixie, more than, I think it's already established sa Supreme Court, pag nagsalita ka na, unless it's a supplemental yung sasabihin mo, makakatulong pa sa una mong sinabi, okay yan. Yes. Pero pag binaliktad mo yung pananalita mo, usually hindi nila binibigyan ng weight. Depende. Pwede rin naman kasi na kung may basis yung recantation, kailangan patunayan nila na may duress, na may pinilit sila. Okay, duress is pagka tinakot. Okay, may threats, may threats sa pamilya o sa kanila. Yes, usually ganon. Okay. So, kailangan patunayan yan. Otherwise, sasabihin ng judge is, bibigyan ng weight yung original testimony kung hindi nila mapapatunayan yung duress. Okay. So, pagka wala naman napakitang duress o wala naman pinakitang, kunyari, sinabi lang nila, kasi nagalit lang kami noong mga panahon na yun eh. At gusto lang namin sabihin itong mga pangalang to, no value yun. Perjurious pa rin yun. Perjurious on their part. But as far as their testimony is concerned,
Talaga ano yun? What they said the first time. Pwede. Pwedeng We can court. assert that. And it's happened before. Kaya lang, in cases like this, usually dahil Senate yun, under oath, tapos meron kang affidavit which you affirm in the Senate. So medyo mabigat yan kasi ilang beses mong ni-reiterate at sinabi mo, ito yung totoo. Tama. So in the case of Gutesa, meron siyang affidavit. Nilaban pa niya because ang inattack yung affidavit, di ba yung Tama, notaryo, di ba tama. sa lahat naman ng ia-attack. Hindi nila ma-attack yung merits. So ang ina-attack nila yung form ng affidavit. That's right. Which could be overturned kung pagdating naman sa testimony niya in The open Senate. inquiry, Oo. That, ni-reiterate niya yung mga nasa Yung affidavit niya. yung mismong pinanotaryo niya, binasan niya rin Oo, naman. at in-affirm niya In-affirm uli, niya. which Okay. means yung oath niya before the notary, kahit tanggalin mo yon, under oath din siya in the Senate. Okay. So ngayon, ang tanong, kung magre-recant siya, dalawa ang affirmation niya. Unless sasabihin nila, o inattack niyo yung affidavit ko, isa na lang. Oo. So, mali nga sila doon They shouldn't have attacked the first affidavit kung ipariricant nila. Yes. Gets. Mausay talaga tong si Attorney Trix. Kasi, yun nga ang issue ngayon bumaliktad daw, binawi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa yung mga sinabi niya. Ngayon, bakit babawiin kung hindi naman pala totoo? Naku, malaki talaga problema nito. Kaya hindi ho nila malabas-labas yung ika nga pagbawi na yan itong si Master Sergeant Orly Gutesa dun sa mga naging testimonya niya sa Senado. Would have meant to, or Yeah, but maybe... it was under oath so ganun pa rin naman. or maybe that's why ina-attack nila because they were going for a recantation. For a recantation. Ngayon, ang tanong ko, kung sakasakali, for example, napatunayan na meron palang talagang pananakot, assuming for example kay Gutesa, kay Diskaya, na ito sabihin nyo at may threat na napatunayan later on, ano maging effect nito? Yung second, you mean, yung sa recantation may threat? No, the effect on dun sa mga nanakot. Kung dahil napakita, ay nako, itong mga taong to ang kumilos, gumawa ng mga pagkilos para talagang pabaliktarin yung mga testigo. Para maging credible yung recantation niya, kailangan kasuhan niya yung mga na supposedly pressure, nanakot, mga ganyan. Kasi may grave coercion. Yes, grave coercion. Or coercion, pwede rin. Okay. Coercion. If at all, kunyari may kidnapping. Oo, yun. Pwede yun, di ba? Serious illegal detention, Serious illegal arbitrary detention. detention. Okay. So, yun yung tingnan natin ngayon. Kasi akong paniwala ko, Attorney Trixia, pagka ang tao nagsasabi ng totoo, lalo na sa issue na to, na lahat ng ating mga kababayan ay nakatingin, hindi nila pwedeng lokohin yung kaso. Diba? Kaya yung sinasabing may gagawin kaming script, di ba yung binanggit ko nung kailan lang, sabi ko, lumalabas, may nabasa ako na parang si Alcantara na yung mastermind. Yung district engineer. Bumababa na ng bumababa yun. Ito yung mastermind. Walang maniniwala. Wala. Lalo na kung siya lang ang pag-iinitan. Yes. Para sa akin nga, yung testimony na binigay ni Alcantara, lalo na truthful naman, pati sarili niya, dinamay na niya. For me, bibigyan ng weight yan, ng credibility. Okay. Ito, Attorney Trixia, binanggit na to ni Senator Marcoleta. Okay. Kasi yung isa doon sa mga witnesses, si Paul Estrada, di ba? Okay, at saka si Mark Texay. Ito yung dalawang assistant ni Saldico. Sila yung tumatanggap ng pera, alam nila saan ang gagaling, at pinag-ayos nila yung pera, dinideliver naman nila kay supposedly doon sa Valle Verde muna, tapos dadalhin nila ng sa Horizon, sa bahay ni Saldi. Parang loot house. Yun lang ang nakatira doon. Yes. Pera lang. Now, based on the testimony of Gutesa, sabi niya, allegedly, from Saldico, nagdi-deliver sila kay Martin Romualdez. Okay. Ang isang tao dyan, si Paul Estrada, sabi nila, sabi ni Senator Marcoleta, nasa Chile na. Okay. Kasi, social naman ang mga pinupuntahan nila. Oo, kasi, supposedly, at sana lumabas na yung pamilya. Okay? Yung tatay o yung kamag-anakan nitong mag-asawa, for some reason, may contact siya. So, nung una daw yan, supposedly, if you recall, nagsalita si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, may lalabas akong witness.
na malaki. If you check yes, yung I ano natin, remember. Meron siyang binanggit nga na gano'n. a month ago. All of a sudden, itong mag-asawang to, supposedly, may mga nakabantay. And yung iba pa nga ay so active daw sa military, not the armed forces sa armed services. So hindi ko nasasabihin kung PNP yan, kung NBI yan, kung saan yan. At ito daw, matapos na nagsalita si Senator Bato, supposedly, again, nabugbog. Oh my gosh. Binugbog. At from there, bumiyahe na sa Chile. Tapos lumabas na yung secret warrant ni Bato, ni Senator Bato. Hindi yata coincidence ito, no? Parang masyadong, ang dami namang coincidences ngayong araw. I'm not ang hiwaga ng panahon. Kaya tinanong ko sa iyo, saan nanggagaling information ni Senator Amy? O, di ba? Kasi lahat alam, di ba? From the Vizcayas, Gotesa, pati itong sinasabi niya na merong abduction at pagdadala. Ang kamag-anakan nito, hindi ko lang alam kung kailan magsasalita, pero willing magsalita for the safety nung kanyang ni Paul at nung asawa. Ang problema lang, natatakot din sila baka may gawin kasi nga may mga kasama na pwedeng physically i-harm yung mag-asawa. Wow. And speaking of mga umaalis, Tsaka matindi ho dito mga kababayan, ang pinaghihinalaang gumagawa ng ganyang klaseng kabalbalan, hindi ho hindi ho mga pribadong individual, mga taga-gobyerno. Talaga sa buwatan nangyayari dito sa pagitan ng mga magnanakaw at nung mga ika nga ayaw ho nilang mawala sa pwesto itong Pangulo na to dahil inutil nga at talagang kaya ho nilang manipulahin. Lahat ng gusto nilang mangyari kaya ho nilang ipagawa. Tayo ay naniniwala na ngayon dito sa PH Update na talagang inutil itong si Marcos Jr. at hindi ho siya pwede maging presidente. Matakin mo, undersecretary mo, iiputan ka sa ulo ng ganon. Mantakin nyo ho yung mga kababayan, undersecretary, kung totoo man ha. Pero nag-resign na yung mga yan Ba't kayo magre-resign kung hindi naman totoo? Laban nyo yan, di ba? Pwesto nyo yan Kasi pag nag-resign kayo dyan, sira na ang buong karera nyo. Sira na yung karera nyo sa politika, di ba? Sa kung ano pa man, nag-resign kayo. Bakit hindi nyo ilaban? O kung nag-resign man kayo, magre-resign ako pero sigurado ako, inosente ako. Bakit? Ito 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 dahilan kung bakit inosente ako. Di ba? Nasa na itong itong si, anong pangalan ito? Itong si Tregi Bolivar. Tahimik. Nasa na itong si Bersamin. Tahimik. Ibig sabihin ng mga kababayan, meron ho talaga silang, meron hong meron hong takipan na mangyayari. Ito hong pinakamalaking takipan na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Pero hindi ho natin pahihintulutan yan. Hanggat maaari kung kaya ho natin ilabas yung mga kabuktutan nila na yan, ilalabas ho natin dito sa PH. Pero hold that thought. Umalis din si Secretary Bonoan. Oo. Alam mo, ang daming dyan So, from witnesses recanting, ito naman, before pa siya kasi pinapatawag na uli si Sec Bonoan, di ba? Yes. Tapos, surprise, what a coincidence, umalis. Yes. Na kasama pamilya. Sama pamilya. Another coincidence. Alam mo si Senator Marcoleta, I was asking him, kasi if you recall, nagkaroon ng Senate hearing, nag-resign na si Bonoan, tapos nagpa-excuse siya. Si Senator Marcoleta. Correct. Nakita ko ang daming nag-react na netizens. Oo. So I had to ask him, sabi ko, Senator Marcoleta, bakit mo na-excuse si Bonoan during that hearing? Sabi niya, hindi, nagpaalam yun kasi prior to the hearing na pupunta at ang ospital. Sabi niya, wala pa namang kaso. Wala pang nababanggit from the affidavit of Diskaya. Yung pa lang yun at that time. Diskaya pa lang. In fact, wala pang Diskaya nun papalabas pa lang. Okay. So sabi niya, pero pag minensyon ang pangalan yan, definitely isasampi niyan. So will chill na ba ang hinahabol dito? Kasi sabi, ospital na, pupunta sa ospital. Hindi naman ata siya. I'm not sure kung member of the family. Oo. Pero itong nangyari na pinaalis sa labas ng bansa, ibang usapan yan. Oo. Kasi ang tingin ko, okay lang kay Senator Marcoleta dahil from what he said dito sa Senate, mapapatawag naman natin ulit. Yes. At hindi pa na-mention at that time, sabi niya. At saka yun, dun lang. Nandito lang sa Pilipinas. Pagkatapos, pero sec pa siya nun. Yes, I know. Diba? Hindi pa siya nagre-resign nun. Nung nag-resign siya, he asked to be excused. Hindi na siya nag-testify.
pinauwi na uli siya. Dalawang beses yun. Okay. Basta one of those times na nakita ko yun, na tinanong ko kagad Senator Marcoleta. Pero yun, nandito pa sa Pilipinas. So, wait. Ayusin natin. O, so tama. Tama ka. So, nung sec siya, hindi siya excused. Nung nag-resign siya, wala pang 10 minutes siya eh. Yun. Okay. Yun, pinaano na siya. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, hindi pa naman mention at the time yung pangalan niya. Correct. Ngayon, meron na eh. Meron na siyang invitation to the ICI, I understand. May invitation to the Senate. Bakit biglang pinayagang umalis? Nako. Pinaya. Sino? Di ba sinong nagbigay ng ano sa kanya? Sabagay, wala pa naman siyang kaso. Habang wala siyang kaso, wala makakapagpapigil sa kanya, walang hold departure order. Pero kung ano lang ho yan mga kababayan, kung kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang nasangkot dito sa kabuktutan na to, anak ng toko, mabilis pa sa alas 4, malamang sa malamang nakakulong na yung mga yan. Sa manwala ho kayo sa hindi. Yun ang sigurado dito. Pero dahil ito yung mga kaalyado nila, itong si Bunuan, marami kong nalalaman ito. Pero kailangan mo nang umuwi Bunuan eh. Kasi yung mga amo mo dito, sa ayaw sa gusto nila, kakanta tong mga to. Sabit ho si Marcos Jr. Itong anong gawin niya dito, sabit ho siya. Wala ho siyang magagawa dito. Ika nga napaka-imposible ho na makakalusot po itong mama na to dito sa isa na to. Dito sa issue ng anomalya sa flood control na to, imposible ho presidente ka, palulusutan ka lang ng ganun-ganun ng iyong ng undersecretary mo. Hindi man lang secretary ay secretary yan si may napangandaman, di ba? O secretary, yung isa undersecretary. Kesyo nag-meeting na daw, nakaharap si si Tregi Bolivar yung ugnayan ng Malacanang at ng House of Representatives. Nag-meeting na daw, kinumpirma, sinabi kay Martin Romualdez. Ang ganda ho ng pagkalatag ni Saldico, hindi ako parang sinasabi ho niya ganito, hindi ako gumalaw ng ako lang. Tinawagan ako ni Amena. Kinumpirma ko kay Adrian Bersamin. At sinabi ko pa kay Speaker Martin, lahat ho yun. Pinagdaanan ho yun itong si Saldico bago ho niya ginawa yung pinapagawa sa kanya. Ika nga talagang kinumpirm niya kay Bersamin, kinumpirm niya kay Martin Romualdez, lahat ho dinaanan niya bago siya gumalaw. Kaya napaka-imposible ho talagang hindi alam ng presidente ito. Paano hindi mo alam? Binasa mo yung 4,000 pages ng GAA. Wala kang nakita, di ba? Wala kang nakitang problema. Pinirmahan mo, kasama ka sa problema. Ngayon, pagka nalusutan ka naman, meron ka pa rin problema. Anak ng tokwa, presidente ka, malulusutan ka. Sino ba ang papayag? Hindi na siya sick eh. Wala na siyang pagpapaalaman. Yes. Pero I recall, I asked you before, sabi ko, Attorney Trixie, di ba yung cancellation of passport, nahirap gawin dahil kailangan ng probable cause. Probable cause. Pero sabi mo, hindi, pwede yan. Kung iano mo lang yung visa, correct. Pwede na. So, by diplomatic channels, dito, DFA can call up the embassy kung saan siya pupunta, pa-cancel yung visa. At saka ang problema ng taong bayan kasi, kung si Saldico nga, hindi niyo mahuli. Di ba? Kung saan-saan na nakaikot, kung saan-saan nagpupunta, kung saan-saan naririnig. Tapos ito, na part ng isang departamento na may pinakamalaking issue ng corruption, yung hepe niyan, pinabayaan yung umalis. Ito pa, sabi ng DOJ, may real-time monitoring sila ng paggamit ng passport. So, ewan ko sa'yo, do you think na may effect pa yan? Parang ang nilalabas, parang consuelo on the part of the DOJ. Di bale, na pinaalis namin, inalaw namin umalis kasi wala siyang hold departure. Hindi siya nasa watch list. Yes. Ngayon, belatedly, ginawa na siya ng immigration lookout bulletin. Yes. Nakaalis na siya. So, i-monitor daw yung passport niya wherever yan magamit. Yes. Well, ako naman okay, sinabi nyo, may real-time monitoring kami. Ang tanong, nasan si Saldico? Oo nga. Diba? Babalik tayo dun Kasi yun naman ang experience natin. At least yun ang nakikita ng mga Pilipino. Ito nga, na madalas sinasabi ng pangalan. Sinabi na ni Bernardo, sinabi na ni Alcantara, sinabi ni Diskaya. So, napaghahalataan. Pagka ayaw nila sa tao, nakaka-cancel yung visa. Yung visa. Pag gusto nila yung tao, o may tuloy. Kaya hindi nagtitiwala yung mga tao Oo. Dito sa mga investigasyon.
yung babae na binanggit ko sa iyo, yung mag-asawang Estrada at saka yung asawa niya, kasi dalawa sila Oo. na magkasama. Ang kwento, meron silang passport, iba pangalan. Uy. Iba pangalan. Isa pa Yun ang yan, supposed information. Again, ito'y kwento lang na nirelay coming from them. Na nirelay sa isang malapit nilang kamag-anakan. So yung binabanggit mo na, okay, pagka pala delikado, kakampi, papaalisin. Makakaalis. Makakaalis. Pagka naman ayaw ipitin, ayun nga, nakakalis. Pag iipitin, ang daling ikulong. Kaya nga, gusto, paraan. Yeah, itong kay Secretary Manny Bonoan, mabigat to. Mabigat to. Yeah. At tingin ko yung taong bayan talagang mainit dito sa isyong to. Tingin mo makakabalik pa? Tingin mo Si Secretary Manny? Oo. Sa tingin ko, honestly, hindi. Tingin ko he knows too much. Kasi imposible secretary kay. Oo. Agree. Pwede pa namang si Alcantara ang mastermind ng lahat. Di ba ang process ng lahat? Maniwala ba kayo? Oo. Tsaka, hindi nila magagawa yan ng ganung katagal kung ang mastermind, yung isang tao na kayang maglabas ng 10 million sa sa casino. Kumbaga, kung ganun ka-flagrant, nahuli na sila kaagad kung siya yung mastermind. So, there has to be somebody Kasi, else. di ba, Attorney Trixie, if you recall, ang narrative dati na lumalabas sa Blue Ribbon Committee when Toby Chanco was invited, ang sinasabi niya, yung mga congressmen naglalagay ng pondo sa budget. Correct. Based sa paglagay nila ng pondo ng budget, kakuntsaba nila yung DPWH. Hold that thought. We'll have more insights on more hot. Welcome back to The Spokes. Our next thoughts on The Spokes topic. According to DPWH Secretary Vince Dizon, former Congressman Zaldico and the Discayas will be among the first in line to face accountability. Teka, gumugulo yung usapan. May mga magre-recant, pero very confident na sabihin na ito first in line to face accountability. Yes. So, binanggit ko kanina, Attorney Trixie, di ba? Ang narrative at that time, or at least yun yung lumalabas sa committee hearing, sabi ni Toby Chanco, nag-insert yan mga yan sa budget. So, from the insertion of the budget, merong kausap na sa DPWH. Okay. So, of course, yung insertion is not just a normal budget appropriation, pinapasok talaga. So, yung congressman na magsasuggest, itong project pasok niya sa DPWH. Well, in particular, the discussion na sinabi nga nila is si Zaldico and yung individual congressman, I guess, na may kausap din siya. For example, Congressman X, kinausap mo ako, si Zaldi, o ikaw dito ka, o ikaw dito ka. Pero siya yung nag-aayos, nagkakamada. On the base of that, magkakaroon na nga ng bidding, gagalaw na dun sa proseso ng DPWH. Diba? Tapos, from there, may delivery ng pera. So, yun na yung pumasok yung mga testimony about nila Alcantara, nila Bryce, nagbibigay sila ng pera kay Mark, kay Paul, diba? Tapos si Gutesa naman yung nagdugtong from Congressman Zaldico, dinideliver naman sa bahay daw ni Speaker Martin Romualdez. So, yun yung kabuuan. Ngayon, all of a sudden, nagsabugan na may senador, may ilang congressmen. In fact, yung finailan nila si COA Commissioner Lipa, kasama na rin dyan, yes, di ba? So, si Bernardo, supposedly, siya yung parang kumbaga sa mafia, may underboss. Ito yung kapo di Tuti. Hindi na pa natin alam pa. Pero hindi pa natin alam. So, yun yung narrative. So, ngayon, nagkaroon na ng bakbakan kaagad nung sa Senate na may tinira na si Senator Joel, Senator Jesus Cordero, na umalma naman yung mga senador. Teka, ba't ganito? Napunta sa amin yung investigation. So, ito, Attorney Trixie, yung parang sa akin, okay, walang problema yung mga senador. Walang problema yung kakasuhan nyo yung COA Commissioner, kasama nyo dyan, si Lipana. Pero, ibuo natin yung kwento. Di ba? Kasi naniniwala ako, hindi lang DPWH. All agencies ganyan. Because the appropriations of Congress, Zaldico, controls the budget of all other departments. Maraming kung hindi ako nagkakamali, mayroon nabanggit si Vice President Inday about na
nung binigyan siya ng budget in the first year, biglang may lumapit sa kanya na unnamed na kongresista na kinukuha daw yung porsyento nila. So, bibigyan meron palang ganon. Oo. Nabibigyan ka ng budget, tapos minsan, lalakihan pa nila, pero kukolektahin or hindi i-release yung porsyento na yun. Well, no less than Ombudsman Boying Remulla, nagsalita. Di ba sabi niya, yung X-ray, yung sa passport data yun, the e-passport X-ray, kinukuha sa kanya yung kontrata, of which he resisted. So kung makikita mo yung ganitong usapan, yung buo talaga, hindi lang DPWH. Hindi lang, in fact, pati nakakalungkot, no? Si Gutesa, hindi na lang ito nakalagay doon sa affidavit niya, but doon sa mga kwento niya, pati DOH may narinig siyang usapan. Wala naman sa sinabing particular, pero may narinig siyang usapan sa Department of Health. Meron pa, kasi tayo, communicators tayo, naging spokes tayo. Communication strategy ang guluhin yung kwento. Okay. So, to confuse the people, para mahihirapan kung sinong bad guy. Kasi madali pag good versus evil, yan yung pinakasimpleng kwento. Ginagamit natin yan sa eleksyon, di ba? Paglalaban ko kayo, good ako. Yung evil, itong mga kalaban ko. So, lalagyan mo na ng kulay, black and white. Pero pag ginamitan mo na ng confusion, tapos lahat shades of gray, walang kampihan, nalilito yung mga tao. So, kaya pansin mo, ang hikayat ngayon, kontra corruption. Tama. Pero hindi na makuyog yung mga big fish, kumbaga, sa dami ng fish. Ang hirap nang hanapin yung mga pating. So, kaya nga yung lumabas na si Alcantara is the mastermind, medyo nagulat kagad ako doon. Kasi sabi ko, kung ito ang narrative na si Alcantara mastermind, although in all of these things, nandun parati si Saldico, medyo mabigat. Tapos di ba lumabas si Speaker Martin, gross negligence yung kaso, or pwedeng ikaso. Sabi ko, bakit? Administrative yun, ha? Oo, kasi di ba, hanggat hindi nila tinitingnan talaga yung punot dulo ng nangyayari, hindi magiging malinaw. Tsaka ang aga sinabi. Oo. Di pa tayo tapos hindi pa nga buo yung kwento eh. Yes. Hindi pa nga napuntirya lahat ng mga congressman. Although, naglabas nga ng listahan yung ICI ng mga kakasuhan. Tapos si Secretary Dizon naman, very confident. Although, nag-move yung timeline niya. November dati, sabi niya. Pero ngayon, by Christmas, mayroon na daw makukulong. Yes. So, ako, ang akin naman kasi, ayan ang galit ang tao, di ba? Ang dami nang pwedeng makasuhan, ang dami nang nakasuhan. May nakulong na nga mga nagrally, nag-protest against corruption. Sabi ng mga tao, oo, bakit itong mga nagrally doon sa against corruption, nakasuhan? Itong corrupt, hindi pa rin hanggang ngayon. So, yan yung mga feeling ng mga tao. But, to be fair, tingin ko talaga dapat lakasan yung kaso, gandahan. Except, again, Atty. Trixie, nabanggit ko na ito sa'yo, two things, huwag makabiyahe at ma-hold yung pondo. Ano yung pwedeng steps to do this? If ICI is asking for powers, in fact, I would even go for emergency powers, what can we do to make sure that these two particular concerns, them traveling outside, and also the money to be monitored or to be yung held, no, and then docked, paano natin gagawin? Alam mo, kung gusto talaga nila, may paraan yan eh. Tama. Tama. Alam mo kung bakit ito sinabi ko yan? Nung araw, may kaibigan ako, naging shareholder ng kumpanya. Okay. Shareholder ng kumpanya. But, umalis na ako. Okay. Ang problema, yung deed of sale ng shares, hindi naman niya binigay. Hindi niya pinalitan. Alam mo, nagulat ako. So, nakalista ka pa. Yung BIR, hinold lahat ng accounts ko. See? Yun ang pina-point out ko. Yan yung mga paraan na pwede lang gawin kagad. Correct. Strategic lang eh. Yes. Pati nga, actually, kausapin yung bangko, kung yung mga deposits are exceeding the amounts dun sa Anti-Money Laundering Act, pwede nilang on the basis of that, i-explain, di ba? Hold mo yung account until fully ma-explain yung mga ganitong klaseng deposits, yung mga unusual activity. O lalo-lalo na pag ang lalaking amounts ang wini-withdraw. Pwede rin i-hold ng bangko, sabihin ng bangko, teka, masyadong malaki. Atty. Trixie, baka naman magalit yung iba kasi ang limit is 500,000 eh. Kaya diba? Baka naman lahat ng... Alam mo ngayon, sa mga banks, ang allowed lang daw is 500,000 withdrawal.
Oo. As of now, Hindi, sabi ng mga negosyante. Kasi nga, indicative yan ng masamang ekonomiya. Because of the bank run. Correct. Okay. Na tatakot sila, delikado yung banking Ang ano ko naman kasi system, 'di ba yung sabi mo, ano ba yung limit ng AMLA, yung 500,000. 500,000 baka naman yung iba naman lahat na lang ano to? Ma-flag, pati ordinaryong tao. Oo. Hindi, kasi ang pinagtataka ko nga, paano nakaka-deposit ng million-million itong mga to? Usually, ang gagawin ng bangko, sa unang time na gagawin yon, magtatanong sila. Oo. Tapos, pero pag regular yung mga transactions na ganun yung amount, halimbawa, negosyante ka, yan talaga yung mga receipts for the day, nasa millions, nasasanay din sila, ipapakita lang, o receipts for the day ito. Eh, ang tanong, pag politically exposed person, such as, but not limited to, yung mga nakaupo sa pwesto, nakakadeposito sila ng million-million, di tinatanong ng bangko? Tinatanong. Tinatanong. Now, pero, nagagawa. pwede ba ako mag-follow up doon? Can the list ng mga contractors na minention isa pa yan, immediately i-submit nila as politically exposed? Dapat. Pwede, Dapat, diba? oo, dapat, So that AMLA can immediately control. So yung una dyan, BIR, i-hold yung mga budget nila. I mean, BIR can always look for something. Oy, kulang kang binayad mo. Hold ka. And then number 2, political exposed para ma-hold yung pera. For example, di ba dun sa testimonya pa lang dun sa ang dami naming kinita on this time. Maglabas na kagad. Nung time pa lang, ng mga nagte-testify pa lang yung mga witnesses, tapos may mga nabanggit silang mga tao, dun pa lang nag-imbestiga na dapat ang BIR. Oo. So, unusual rin kasi napalitan ng BIR commissioner. Kagabi. Oo nga, kagabi. Actually, ang pumalit is si Yusek Mendoza. Yes, pumalit siya kay Attorney Lumagi, di ba? Yes. Pero meron din talagang yung nagkakaroon talaga ng matindi-tinding cover-up dito sa issue na to ng administrasyon nitong si Marcos Jr. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.